Oho. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung dala-dala ni Gutesa, Opo. madidisbar pa po kayo dyan. Ang pabigat pala yan, Sen, ano? Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Buong bansa ang nakikinig. Aha. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kewa ng notaryo wala. Hindi. Doon na napunta eh. Oh. So, kaya yung curative effect nung pag nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... kasi pinalalabas nila ngayon sa social media, Sen, para bagang Peke. kayo ang Nameke. Oo, nameke. At saka parang dating Marcoletas witness. Oh, sige. Ganun po eh. Ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Opo. Patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayun. Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Nako, mukhang malaki po problema kakaharapin ni attorney. Oo. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Oho. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, no? Binasa natin kanina. Hinahanap po nga yung binasa natin kanina. Maring totoong hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo ang mga staff mo o sekretaryo mo ang pumirma para sa iyo? Bakit hindi ko i-assume ito? Paano makukuha ni Gutesa maliban ang ninakaw niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun eh. Opo. Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. Okay. Pati page. Kaya nga parang 58 na yan, makapal na yun eh. So sa page 58 na nandun eh. O pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Yan nga kakapal yun eh. Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Mahigpit ngayon yung notarial yung notarial law. Baka akala niyo wala siyang pananagutan diyan. Subukan ninyong palakihin 'yan. Subukan niyo lang palakihin 'yan. Ang pinaka-arbiter diyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung dala-dala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Ang pabigat pala yan, Sen, ano? Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang hindi baka mabaligtad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayo pumirma. Pero kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Nako. Anyway, meron pang isang nagrevelasyon din doon kahapon sa Senado, Sen, yung sino kayo? Undersecretary Roberto Bernardo. Mukhang doon naman, Sen, mukhang nagbanggit din po siya na ilan pa mga pangalan ng senador. Nadamay pa yung isang dating senador, Senadora Nancy Binay. Narinig ko. Opo. Ang point ko, mukhang dumadami na witnesses. Wala pong masama doon kung dumami na ang mga nakapaloob po doon sa WPP, yung Witness Protection Program? Depende po sa direksyon na tinatahak po ng aming chairman. Nasa kanya po yun Ako naman po, wala na akong kinalaman sa pagdidirect kung saan pupunta yun, sapagkat ako'y membro na lang doon. Ayun. Isa pa po doon sa napansin doon ng marami, ngayon ay kalat na kalat sa social media, yung in-approach si Alcantara, na parang nagmumustra kayo. Kinausap nyo. Kinausap niya doon sa, ito ba may kinalaman doon sa kanyang statement na ang tingin po sa labas sa iba ay... So, sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away,
Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Aha. Oh. Sinabi niya. Aha. Ano yung senador? Abogado, ba yan? Abogado po ito. Senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Stamp na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. Opo. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay Menotaryo wala. So hindi. Doon na napunta eh. So, kaya yung curative effect nung pag nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Ano na, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after nung siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo.